Bettina POV. O to the G to the M. I'm so excited because this is it pansit. Graduate na ako sa kursang Business Marketing. At syempre magdalawang buwan na rin ang baby ko. Pinsan why so matagal naman, reklamo ni Elia habang naghihintay sa akin. Dion, halika na, sabi ko sa asawa ko, dahil naglalambing na naman. Kiss me first, sabi niya tsaka ngumuso pa talaga, habang hinihintay ang labi ko. Kaya lumapit ako sa kanya tapos hinalikan siya. Naka 30 minutes bago naghiwalay ang labi namin. Satisfied? Okay, let's go wife and happy graduation, sabi niya sa akin at hinawakan ang tiyan ko, na hindi pa kalakihan. Okay, tayo na, masiglang sabi ko sa kanya, tapos pinagsiklap ko ang kamay namin, habang pinapatayo ko siya. Of course see we're married already, so tayo na talaga, you're mine, mine alone, sagot naman niya sa akin na ikinalaglag ng pangako. Pinagsasabi ng isang ito, baliw, ang sabi ko tumayo ka na dyan, and of course I'm yours and you're mine too, sabi ko naman sa kanya, tumawa lang siya, hinawakan niya ang aking kamay. Tapos tumayo na, tan-tan-tan na, pakantang sinasabi ni Chad. Aray, bakit ka nang babatok, ina naman, sinira mo ang pagkakaayos ng buhok ko, sabi ni Chad dahil binutukan lang naman siya ni Christian. Para kang baliw, sabi ni Christian na ikinilang ko na lang. Hindi lang parang, dahil certified baliw na talaga ang lalaking yan, sabi ni Shade na ikinatawa ng iba. Tahimik. Ang ingay-ingay niyo mga unghang, anyway hindi tayo bati, kaya lahat kayo manahimik. Mga duwag sakit sa ulo, sabi ko sa kanila, pero napangisi ako nang tumahimik silang lahat. Girls let's go, at ikaw Dion pagsabihan mo ang mga duwag mong alagad, sabi ko ulit dahil naiinis ako sa kanila. Imbes na kasama ko si Dion, ay iniwan ko doon nalaglag ang panga, bago kami lumabas sa mansion. Grabe si Princess, makapagsalita parang totoo, haste 2 months na din, na hindi kami kinakausap kung kinukulit namin siya, nagsasalita naman siya pero kapag naaalala niya ang sinabi ni Dion, bumabalik ang pagiging cold niya sa amin kuno. Yan kasi mga duwag tayo, ano ang napala natin di wala, sabi ni Tristan habang naglalakad na. Duwag tayong lahat, tayo na lang magsama, duwag tayong lahat. Duwag naman talaga tayo, natatawang kanta ko, pero alam niyo ba kung ano ang napala ko? Suntok at batok, mga ina nila. Ina nyo, sabi ko naman sa kanila. Tapos nag-walk out lang naman sila, dahil graduation ito ni Princess. Kaya linagay ko lang naman sa tainga ko yung earphones ko, tapos naghanap na lang ng magandang music, then pinindot ko ang one call away. Habang naglalakad ako papasok sa van ng darkest. Habang winuwagayway ko ang kamay ko. Tapos hindi ko napapansin nakikisabay na pala ako sa kanta. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Call me baby if you need a friends. I just wanna give you love. Come on, come on, come on. Reaching out to you, to take a change. No matter where you go. I know you're not alone. Pero napansin ko na lang na may nag-video sa maganda kong mukha. Pero syempre wala nang iba kundi ang mga inang hinayupak. You have a beautiful voice Chad. Boses mo ba talaga ang music that I've heard? Sabi ni Elia sa akin na ikinangiwi ko, dahil parang hindi siya naniniwala na boses ko talaga yon. Well Princess, he's a good singer even he is crazy sometimes, sabi naman ni Christian, habang nakangisi. Syempre dito ako nakilala ng mga chicks. Oh yeah, so Shade did you sing a song too? Tanong ni Elia, na ikinatawa ko dahil napangiwi lang naman ito. No baby, singing is not my toy. My only toy is in the middle of my sabi ni Shade, na ikinalaglag ng panga namin. Well 1 month ago, magkasintahan na ang dalawang yan. Buti pa sila ako di ako naaalala ng taong mahal ko. Oh then, let me see your sabi ni Elia, na ikinatawa ko, ina talaga. Not now baby, you may know soon, sagot naman ni Shade. Kabulastugan pa nga. Whatever, sagot ni Elia, habang tumingin na sa unahan. May nangangamoy away. Di ko na lang sila pinansin, kasi alam kong iba ang sinasabi ng ogag.
Alam naman niya na slow si Elia pagdating doon. Problem, sabi ni boss sa akin, kaya yumuko ako sa upuan kung saan nakaupo si Christian. Nahihirapan na ako, diyon gusto ko nang maalala na niya ako, para makapagpaliwanag na ako, sa hindi namin pagkaunawaan, sabi ko sa kanya habang nakayuko ako. Then, just wait for it Anderson, until her memory's back. I think malapit na, I feel it, sabi naman ni Dion sa akin. Well kay Dion lang naman kami tumatakbo kung may problema kami. Dahil alam namin matutulungan niya kami. Why? Because he is the one na nakakakilala sa amin. If Dion Gibson comes to your mind, he is dangerous silent cold king but they don't know he have big heart. Kaya nga don't judge the book by its cover. Tsaka tinuring niya kaming tunay na kapatid, even kahit nakatiting walang dumadaloy na dugong Gibson sa amin. Merespeto din siya, matulungin pero pag ibang tao ang kaharap nag-iiba siya, nagiging cold siya. Pag sa amin bumabalik ang totoo niyang kulay. Well kapag kay Princess nagiging corny minsan. Yeah I will, because almost 3 years na, she didn't remember me. Sabi ko naman sa kanya, don't give up, just fight and be patient Anderson, because if you didn't do what I told you, you become loser, sabi niya sa akin sabay tapik ng likod ko. And of course I just smile at him. He is really blessing to all of us. Nakakabakla mang isipin men pero totoo. Maya, safe na ba ang university? Biglang tanong ni Dion kay Maya. Yes po, sagot naman ni Maya. Okay good, and Glidel ready. You're the eye again, sabi na naman ni Dion. I'm always ready, sagot naman ni Glidel. Okay let's go then. And you Henry support your girl too, sabi ni Dion sabay smirk, well bully din siya pagdating sa mga babaeng kinababaliwan namin. Don't worry bossing, gagawin ko talaga yun, sagot naman ni Henry. Di kayo na may love life, supi na kayo dito, sabi naman ni Glidel, bitter ampots. Palibas sa umibig siya pero sa bakla, sabi naman ni Tristan. Pero totoo yun. Umalis nga kayo dito, and for your information, kahit bakla yun mahal na mahal ko ang lalaking yun, at balang araw magiging lalaking lalaki din siya, just watch and learn, confident na asal naman ni Glidel. Hopong sisi, sagot naman ni Princess Bettina dito. Well girls power. Mga babae talaga, ang hirap intindihin paminsan-minsan, sabi naman ni Jade. Well that's our routine us babae lang naman, you don't understand kaming mga girl, sagot naman ni Elia, habang nakaakbay ang Shade na yun. But I do baby, sagot naman ni Shade, di kayo na maayos ang love life, kayo na ang masaya. Kayo na. Ang lalandi nyo sabi naman ni Tristan, I agree. Wow! Nagsalita ang hindi, asal naman ni Henry. Manahimik kayo, moment namin ng bebs ko ngayon, sigaw ni Oliana, sa matinis na boses. Long time no si Oliana, sabi ni Jade. Well parang di naman daw ako bumibisita kay Buntis, sagot naman ni Oliana, well said. Haha oo nga no, pero ang iba dyan parang walang mata, sapo ko naman. Oh wow, nagmumukha tayong babae ngayon sapo din ni Henry. Do I know you mister? Masungit na sagot naman ni Oliana dito. Of course you know me minis ko, nakangising sagot naman ni Henry. Ayon kasi damada moves, bulong ko. Pero pusa narinig pala nila. Napalakas. Shut up, Chad Anderson, di porke hot na artista ka na. Idol pa naman kita, sabi naman ni Oliana. Wait talaga lang sagot ko sa kanya. Oo nga, even tanungin mo si Bettina ngayon, pasuplad ang sagot niya sa akin. Hey, stay away from her, sabi ni Henry sa akin. Oh welcome to the club, natatawang asal naman ni Dion. Well si Dion ang leader, welcome, sabi ni Shade. Enter now, sabi ko din. Di siya nagsalita basta nag-walk out lang si Henry, at inakay si Oliana para umalis dito sa pwesto namin. Natapos na ang graduation ni Prinsesa, na walang nangyayaring labanan. At walang nagtangka sa buhay niya. Tulad na lang noon. Kaya maayos naman ang programa. Bettina POV. 3 araw na ang nakalipas noong nag-graduate ako.
Pero di ko pa nagagamit ang kursong tinapos ko dahil sa buntis ako. Tsaka ayaw ng asawa kong magpapagod at ma-stress ako. Nga pala nandito pala kami sa living room, nag-mom-movie marathon. Let's take vacation naman guys, it's so boring, sabi ni Elia habang magkaakbay pa sila ni Shade. Well sila na kaya proud ako kay Shade pero ang 5 wala pang moves. But Henry starting. Oo nga no san gayon naman ni Maya, habang kumakain ng popcorn. Parang exciting yan, sabi din ni Glidel. Hubby what do you think? Tanong ko sa asawa ko, kanina pa siyang walang kibo. Kumbaga busy siya sa kanyang pinapanood. Mag-party tayo basta, lahat sila ma-invite ang mga babae nila. Seryosong sabi ng asawa ko, tapos tinuturo pa ang mga lalaking nandito. I'm in bossing, sabi ni Henry na para bang siguradong sigurado. Okay, I'm in, sabi naman ni Chad. Fight, I'm in too, si Jade. In si Christian. In si Tristan. Well I have her already so I'm in, sagot naman ni Shade. Oh then let's make plans, ako. At ayon nga nagplano kami. About sa party daw na magaganap. Ang daming suggestion about the theme, saan, kailan. Pero iisa lang ang nagwagi, yun ay ang mag-hangout. Sa San Rafael kung saan ang birthplace ni Ate Glidel. She owned the Pascual Hotel, and as well as the beach. So sumang-ayon kaming lahat. Okay everyone go back to your condo, and fixed your thing. Let's travel this evening understood, and good luck to your consequences, sabi naman ng asawa ko habang nakangisi. Baliw talaga. Sa wakas makakapag-relax na din ang pogi kong mukha, sabi ni Chad. Filler, pagbabara namin ni Christian dito. Why baby? I'm telling the truth, sagot naman ni Chad dito. Pero ayon lumabas na si Christian. At nag-middle finger siya kay Chad, kaya tumawa lang ang loko. But they went to their condo, to fix their things. Hubby, sabi ko sa asawa ko na busy sa laptop niya, habang nag-aayos ako ng mga kakailanganin namin. Sagot niya, kaya pumunta ako sa harapan niya, at pinakita ang kulay blue na one-piece bikini. Is this okay? Sabi ko sa kanya at pinakita. No, don't ever use that kind of clothes wife, no way. Sabi niya na baka sa boses niya na medyo disappointed at galit. But di ko na naituloy ang sasabihin ko nung pinutol niya. No buts wife, end of conversation, sabi niya at nagtipa ulit sa kanyang laptop. Fine kamahalan, sarcastic na sabi ko. Pero tumawa lang siya, kaya binato ko siya ng unan. Tapos ginagawa ko ulit ang pag-aayos ng mga kakailanganin naming kagamitan sa vacation namin. At hindi ko na siya pinapansin bahala ka dyan. Wife, sabi niya pero di ko pa rin pinansin. Manigas ka hubby ko. Hanggang sa pang-10 niya akong tinatawag ay di ko pa rin siya pinapansin. Bahala siya dyan. Okay fine, I'm sorry wife, but my decision is final. Sabi niya tapos lumapit sa akin. So wala akong magagawa pagdating sa kanya suko agad ako. Kaya ayon okay na kami agad-agad. Marupok na kung marupok. Good evening everyone, si Chad na kasama niya talaga si Zirlak na humihikab pa. Hello Mrs. Gibson, sabi Zirlak sa akin kaya nginitian ko lang siya. I'm so excited, what do you think baby? Sabi naman Elia sa nobyo niya. And Shade just nodded. Hoy lalaki, kung di mo lang ako tinulungan sa mga lalaking yun, hindi ako sasama sayo. Napangiwi ako nang marinig ko ang boses ni Oliana. Tapos si Henry just smirked at her, and Oliana went to my side at halatang galit. Hello baby, this is Tita Ninang. Pakabait ka dyan, sabi pa ni Oliana sa tiyan ko, na may kaunting umbok na. Tapos hinawakan pa ang tiyan ko. Pinabayaan ko na lang siya. Pagkalipas ng 30 minutes kompleto na kami. Lahat may partners. At nang tignan ko ang asawa ko. He just smirked at them and mouthed good luck to all of you, and they just nodded. Shall we go? Si Tristan. Kaya sumakay na kami sa van. Well malaki naman ang van, kaya kasya kaming lahat, para pumunta sa private plane na gagamitin namin. Sa Gibson Airport. At habang nagbabiyahe kami di mawawala ang bangayan ng mga kasama ko. Pero ang saya pagkasama sila.
At dahil sa pagod siguro, nakatulog ako sa bisig ng asawa ko. Welcome to Pascual Resort, yun ang nakasulat sa bakana ng resort. At talaga naman na ang ganda-ganda naman dito, ngayon lang ako nakapunto sa lugar na ta. Ang ganda ng view, it's look like paradise. Hey Ate Glay, bakit Pascual ang pangalan ng resort? I asked kasi curious ako sa kanya lang naman ang resort na ito. Yung mga tinuring kong magulang ay Pascual ang surname nila, kaya pasasalamat sa ginawa nila sa akin para makabangon ulit. Kaya I choose their surname as the name of my resort here in San Rafael, my birthplace. Mahabang pahayag niya at ngumiti ng mapait. Ganun ba, bakit nasaan na ang mga magulang mo Ate Glay? Sabi ko sa kanya at biglang tumahimik ang buong paligid, at tumahimik ang mga makong. Parang alam nila ang mga likod ng mapait na ngiti sa mga labi ni Ate Glay. At hindi siya nagsalita maski yumukod siya, at parang malalim ang kanyang iniisip. Yung tipong iniisip kung sasabihin ba niya sa akin o hindi. Forget about it Glydel, everything will be okay, si Chad. Talaga naman may mga sekreto pa talaga ang mga ta. You want to know, where my parent? And what happened to them princess? Saad ni Ate Glydel na nakangiti na ngayon. Take note, totoong ngiti, walang halong plastic. So I just nodded at her. Well, that day is the worst day I've experienced. I'm still young when someone finished my own parents in front of my face, in front of me and my elder sister. And the most painful they get my elder sister from me, and di na niya na ituloy ang sasabihin niya, dahil bumagsak na ang mga luha niya, na kanina pa niya pinipigilan, habang niyakap naman siya ni Renz, na fiancé na niya ngayon. Stop crying, don't worry, we will get your sister from him, and to revenge what they did to your life. So calm down now, we are here to rest, to enjoy, to forget our problem, and to relieve stress from those people, sabi ni Renz. Well said. Renz is one of the member of lighting organization, which my father organization. Ang lighting organization means lighting the life of one person. New beginning. Yeah, I know. And sorry princess, I feel this emotional, if I remember that day, so don't mind me, sabi niya tsaka ngumiti na ulit. Oh come on, stop that dramatic moment right now, let's enjoy the moment, sabi ni Chad tapos ay pumalakpak, tapos binuksan na niya ang van, kaya nalanghap ko ang fresh air, na nanggagaling sa dagat. Okay, let's go guys, now move si Dion. So lumabas na kami sa loob ng van, at dumiretso sa kwarto namin. Guys, at alas 8:30 let's make bonfire, announcement ni Kuya Tristan, na ikinasang-ayon namin. So everyone nodded. By the way, it's alas 7:45, this is it kaya ayaw kong pumupunta sa lugar na ito, why they looking at you? Sabi ni Dion tapos hinapit niya ang baywang ko, habang hawak niya ang bagahe namin. Haste yan na naman, jealous attack. Don't mind them, let's go inside, common hobby? Sabi ko sa kanya at hinhila ko na lang siya, tsaka pumasok na kami sa cabin namin. Mahirap na baka makaano talaga ang asawa ko ng 10 oras, ayaw ko naman na mangyari yun.